Sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Pangangampanya para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections hanggang ngayong araw na lang. Bukay Abra, itinaas na ng COMELEC sa Red Category Election Areas of Concern. Paaralan naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sinunog. Mahigpit na seguridad at pagkaantala ng biyahe nararanasan na sa ilang pantalan sa Bicol Region. Pagpapatupad ng libreng sakay sa Nobyembre, hindi na matutuloy ayon sa Department of Transportation. Armed Forces of the Philippines pinaghahanda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdepensa ng bansa sa gitna ng mga umuusbong na banta sa seguridad. Inianunsyo ng Malacanang na papayagan ang work-from-home setup sa lahat ng government offices sa darating na October 31, araw ng Martes. Ito'y upang bigyang daan ang paghahanda ng ating mga kababayan para sa 2 araw na holiday. Bukod sa work-from-home setup ng mga empleyado ng gobyerno, papayagan na rin ang asynchronous classes sa lahat ng mga pampublikong paaralan. Gayunman, nilinaw ng Office of the President na hindi kasama sa papayagang mag-work-from-home setup ang mga ahensyang nakatalaga sa pagbibigay ng basic and health services. Gayon din ang mga nasa disaster at emergency response. Samantala, nasa diskresyon na ng mga pribadong kumpanya at private schools kung susundin ang kaparehong setup na inianunsyo ng Malacanang. Ipatutupad sa buong bansa ang liquor ban simula bukas October 29 at tatagal hanggang sa October 30. Ito'y bahagi pa rin ng seguridad na ipatutupad para sa pagdaraos ng barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa Lunes. Nangangahulugan nito na mahigpit na ipinagbabawal ang pagbili, pagbebenta at pag-inom ng alak simula bukas at sa Lunes. Ang mga mahuhuling lalabag ay maaaring maparusahan ng 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Itinaas na ng COMELEC sa Red Category ang Bukay Abra. Samantala, 2 paaralan naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang sinunog. Para sa detalye, may report si Dante Amento live. Dante, ano ang dahilan at itinaas sa Red Category ng COMELEC ang Bukay Abra? Babalikan natin ang ulat na yan ni Dante Amento. Idineploy na sa iba't ibang bahagi ng Negros Oriental ang halos 3,000 security personnel para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Samantala, ipinadala na ngayong umaga ang mga balota sa ilang malalayong lugar sa lalawigan. Nakahanda naman ang mga otoridad para sa pagpapatupad ng province curfew na isasagawa mamayang alas 10 ng gabi. Mula sa Negros Oriental, ito ang balita ni Lalaine Moreno live. Lalaine, kumusta na ang paghihigpit dyan ng mga otoridad sa Negros Oriental? Babalikan natin ang ulat na yan ni Lalaine Moreno. Mahigpit na babantayan ngayon ng Department of Transportation at Philippine Coast Guard ang mga biyaheng barko upang maiwasan ang overloading ng mga pasahero. 3 pampasaherong barko naman ang hindi pinayagang maglayag kahapon matapos bumagsak sa safety inspection ng mga otoridad. Ito ang balita ni Harry Ilagan. Pinag-usapan namin ni Commandant Gavan, no, yung pagiging strict natin doon sa implementation ng overloading. Siguraduhin natin na walang overloading, no? Kasi pati yung mga maliliit na barko. Babantayan ng Department of Transportation at Philippine Coast Guard ang mga passenger vessel at ferry boat upang maiwasan ang overloading sa mga araw ng dagsana ang mga pasahero sa mga pantalan pauwi sa mga probinsya. Upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng mga uuwing pasahero sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election 2023 at yung mga magbabakasyon sa kanilang probinsya. Isa si Chinchin na galing Laguna sa mga maagang bumiyahe kasama ang anak
upang makaiwas sa dagsa ng mga tao. Pero na-reschedule ang araw ng kanilang paglalayag dahil sa inabisuhan sila ng ticketing office na nagka-technical problem ang barkong sasakyan sana nila. Di niya din akalain na dodoble pa ang pamasahe ng kanyang anak na kakadalawang taon lang noong isang araw. October 24 dapat talaga, naging October 27. Gulat lang ang dito kasi, di ba, nagkuha ko promo. Tapos, yung pagka-promo ko, 751 lang. Tapos, akala ko insurance pa rin siya. 2829 na pala siya. Samantala, ayon sa isinagawang inspeksyon ng Philippine Coast Guard, 3 passenger vessels ang hindi muna pinapayagang makapaglayag dahil may nakita ang mga otoridad na kakulangan sa safety at security ng mga pasahero. Mayroong mga deficiencies na kailangan nilang i-correct, so hindi pa sila pwedeng maglayag. So ang term na ginagamit namin is detain. Actually, makakalayag din sila pagkatapos silang ma-correct yung mga deficiencies. Ayon pa kay Admiral Gavan, nagdagdag din sila ng Sea Marshal na kasama sa biyahe ng mga pampasaherong barko upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Dagdag pa ng PCG na sapat naman ang mga barko ngayong long weekend at naka-heightened alert na din sila simula noong Miyerkules hanggang November 5. Nagpapaalaala ang mga otoridad na huwag magdala ng anumang uri ng matutulis at matalim na bagay gaya ng kutsilyo, itak at ice pick upang hindi maantala ang kanilang biyahe sa pantalan. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakararanas na ng delay sa pagbiyahe ang ilang mga pasahero sa Matnog Port. Mula sa Daet, Camarines Norte, ito ang balita ni Brian Baldarahe, live. Brian, ano ang dahilan bakit nagkakaroon ng delay sa pagbiyahe ang ating mga kababayan dyan at gaano ba karaming pasahero na ang dumating o dumadating kada araw? Yes, Rose, aabot na sa mahigit 5,000 pasahero ang dumadating dito sa Matnog Port kada araw. Dati kasi, Rose, ay nasa 1,000 pasahero lamang ang kinikater nitong port dito sa Matnog kada araw. At dahil nga ito sa pagdagsa ng ating mga kababayan na uuwi para bumoto ngayong darating na Barangay at Sangguniang Kabataan Election o BSKE. At gayon din yung mga kababayan natin na uuwi sa kanilang mga probinsya para sa pagbabakasyon ngayon ng darating na long holiday. Rose, kung dati rin ay nasa 500 cargo vessel kada araw ang dumadating sa Matnog Port, ngayon ay nasa mahigit 800 cargo vessel na kada araw ang dumadating sa nasabing pantalan simula noong Huwebes at Biyernes. Kaya naman dahil dito nakararanas na ng pagka-delay sa kanilang mga biyahe ang ilang mga pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya, particular, Rose, yung mga tatawid mula dito sa Matnog Port papunta sa Visayas at Mindanao. Pero sa interview ng news team natin sa Sorsogon, sinabi ng pamunuan ng Matnog Port na posibleng pumalo pa sa mahigit 10,000 pasahero kada araw ang posibleng dumagsa sa naturang pantalan sa mga darating na araw. Anya, Rose, gumagawa sila ng paraan para mas mapabilis pa ang pagbiyahe ng ating mga kababayan na uuwi sa kanilang mga probinsya. Narito, Rose, pakinggan natin ang pahayag ni Ginoong Achilles Galindez, Acting Division Manager ng Matnog Port. Nagkakaroon ng delay itong mga trucks natin dahil sa ngayon nga pinaprioritize natin itong mga bus. Alam naman natin yung mga pasahero, kung may interview ninyo, makukuha ninyo yung kanilang mga saloobin, karamihan dyan talagang pamasahe lang. So kaya minamabuti natin na talagang sila yung unahin para makauwi kaagad, abutan nila yung pagboto. Rose, ayon pa kay Ginoong Galindez, pinapriority nila na makatawid ang mga sasakyan na bus ng mga pasahero para mas mapabilis pa ang pagbiyahe nito. Nakikipag-ugnayan na din anya sila sa Maritime Industry Authority o Marina at iba pang mga shipping company para madagdagan pa ang mga ro-ro.
Ayon pa sa pamunuan ng Matnog Port, Rose, ay nakikipag-ugnayan na sila sa Maritime Industry Authority o Marina at iba pang mga shipping company para madagdagan pa ang mga ro-ro vessel at mga barko na bumabiyahe sa naturang port. Sa ngayon kasi, Rose, 12 ro-ro vessel lamang ang bumabiyahe dito kada araw. Mula kahapon, hindi talaga bababa sa 5,000. Pwedeng pumalo pa yan ng 8,000. For perspective lang, for the past few years, yung pinakamataas na numero natin during national election, yung presidential election natin, 2022, umabot siya ng almost 10,000 daily. Rose, para makaiwas sa pagka-delay sa biyahe dito sa particular dito sa Matnog Port, pinapayuhan ng ng pamunuan dito ng pantalan na ikonsidera ng ating mga kababayan ang pagdaan dun sa ibang mga alternatibong port dito sa Bicol, gaya dito sa Pilar Port at Castilla Port sa Sorsogon, dito rin sa Pio Duran Port naman sa Albay at sa Pasacao Port naman sa Camarines Sur. Ito ngay upang makaiwas sila na maantala sa pagbiyahe sa kanilang uuwi ang mga probinsya, Rose. Brian, sa dami ng pasaherong bumabiyahe dyan sa Matnog Port, paano ba natitiyak ng PCG ang seguridad at paano maiiwasan yung overloading sa mga bumabiyaheng passenger vessel? Rose, ayon sa pakikipag-ugnayan ng ating news team dyan sa Sorsogon, nakita natin na nalaman natin na may ilan ng mga nakaposte mula sa Philippine National Police dyan sa mga pangunahing pantalan natin dito sa Bicol, particular nga dyan sa Matnog Port. At nakita rin natin ang patuloy na pagbabantay ng Philippine Coast Guard dito para masiguro nga itong seguridad ng ating mga kababayan na uuwi. Ganon din, Rose, nakita natin na mahigpit na ipinatutupad ng Philippine Ports Authority o PPA dyan sa Matnog yung pagsusulat ng ating mga kababayan ng mga pasahero dun sa mga manifesto. Ito ngay upang maiwasan na kung magkakaroon man ng aberya ng pagbiyahe ng ating mga barko na bumabiyahe dyan sa Matnog Port ay agad na matrace at agad na makuha ang impormasyon nitong ating mga kababayan na bumabiyahe ngayong papauwi sa kanilang mga probinsya, Rose. Alright, maraming salamat Brian Baldarahe, nag-ulat ng live mula sa Daet, Camarines Norte. Mas mahigpit na seguridad ang sumalubong sa mga pasahero sa mga pantalan sa Masbate. Ito ay para na rin sa kaligtasan ng mga biyahe ngayong long holiday. Ang mga pasaherong mangangailangan ng assistance o anumang tulong ay maaari namang lumapit sa Malasakit Help Desk. Para sa detalye, ito ang balita ni Jerry Galicia, live. Jerry, kumusta na ang sitwasyon dyan sa mga pantalan sa Masbate? Para makauwi sa kanilang mga barangay at bayan, para nga dito bumoto sa barangay ng Kabataan Election, maging sa long holiday. Sa tala ng Philippine Coast Guard, umabot na sa mahigit 5,000 pasahero ang dumating at ang paalis o labas nitong isla ng Masbate ay umabot naman sa 2,900 pasahero. At magpuntuan sa pandagat o bumiya sa karating lalawigan ng Masbate gaya ng Pio Duran Port sa Albay, Pilar Port sa Sorsogon, maging sa Lucena at sa Cebu. Nakantabi pa rin ang nilagay ng Malasakit Help Desk ng PCG at Philippine Ports Authority sa siyang napangon ng pantalan sa isla ng Masbate. Dito makakakuha ng anumang impormasyon na magbibigay gabay at assistance o tulong para sa mga pasahero sa mapantalan na mga ngailangan. Sa mga traveler, sir, pumasa sila na lahat ng Malasakit Help Desk within the province of Masbate, which is 9 yan, sir. Yung lahat ng substation namin, mayroon kaming 9 na Malasakit Help Desk. May kunting protocol tayo dyan. Siyempre, una-una yung mga pagdadala, sir, ng deadly weapon, inano natin yan as far as Omnibus Election Code, gun ban ngayon, sir. So, yan ang mga una-una nating tinitingnan. Rosalie, nagdispatch na rin ang PCG ng 3 team gamit at 3 floating assets na magsasagawa ng maritime patrol sa mga karatig isla ng Ticao at Burias. 2 hanggang 3 araw ang schedule ng gagawing maritime patrol ng PCG
hanggang sa long holiday. Mahigpit din ang gagawing routinary inspection sa mapapaalis na sasakyang pandagat upang matiyak ang seaworthiness upang maiwasan ang anumang disgrasya sa karagatan. Yung K9 personnel namin dito, mayroon kami ditong K9 personnel na lima sir. So, yung nagkakandak din sila ng random inspection na yan dito sa within Masbate, sometimes dito sa city, sometimes sa Mobu. Minsan sir, moving and going to another port or something, Katayngan, para random kasi sila sir pag nag-inspect sila ng port. Makakatulong naman ang PPA Security Guard, Maritime Police at Port Police sa pagbabantay at pag-inspeksyon sa mga bagahe at mga individual na papasok sa mga passenger terminal. Iniisa-isa at binubuksan naman ng PPA personnel ang mga bag na mga pasahero pumapasok sa passenger terminal, partikular dito sa Masbate City Port. May mga personnel din, mga shipping lines na sa loob ng terminal para sa anumang katanungan sa oras ng biyahe ng mga sasakyang pandagat. Wala pa namang naitatalang anumang untoward incident ang Coast Guard simula na maglagay ng malasakit help desk itong araw ng Miyerkules. Yan ang balita mula dito sa Masbate. Balik sa iyo, Rosalie. Maraming salamat, Jerry Galicia, nag-ulat ng live mula sa Masbate. Hindi na matutuloy ang nakatakdang pagpapatupad ng libreng sakay program sa Nobyembre. Sa panayam kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista, sinabi nitong pag-aaralan pang muli ng pamahalaan ang magiging implementasyon ng service contracting program. Bukod sa libreng sakay, kasama sa ikinukonsidera ng pamahalaan ang pagbibigay ng fare discount upang mas maraming commuters ang makinabang sa programa. Nauna nang inianunsyo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na ipatutupad ang libreng sakay sa susunod na buwan, kabilang na ang EDSA busway. Pero dati na ring nabanggit ng LTFRB ang plano ng pamahalaan na fare discount sa halip na magbigay ng libreng sakay program. Posibleng magpatupad ng dagdag bawas sa presyo ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring bumaba ng piso at 10 sentimos hanggang piso at 40 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Inaasahan ding bababa ang presyo ng kerosene na pwedeng umabot ng 90 sentimos hanggang sa mahigit piso ang kada litro, habang posible namang tumaas ng 40 hanggang 70 sentimos ang presyo ng gasolina. Sa Lunes, iaanunsyo ng mga oil company ang final price adjustment na ipatutupad sa araw ng Martes, October 31. Nagbabala ang United Nations na mas maraming tao pa ang mamamatay sa gitna ng gyera ng Israel at Hamas militant group sa Gaza Strip. Nasa ika-21 araw na ang digmaan at libu-libong tao na ang nasawi, kabilang ang mga bata at kababaihan. Ito ang balita. Nagbabala ang United Nations na mas maraming tao pa ang mamamatay sa Gaza Strip dahil sa halos 3 linggong pambobomba ng Israel. Bilang ganti ito sa pinaka-nakamamatay na pag-atake ng Hamas sa kasaysayan ng bansa. Batay sa Israel, pinalalawig pa ng ground forces nito ang operasyon laban sa Hamas sa Gaza. People in Gaza are dying. They are not only dying from bombs and strike. Soon, many more will die from the consequences of siege imposed on the Gaza Strip. Pinutol ng Israel ang supply ng pagkain, tubig at kuryente sa Gaza. Hinarang din ang lahat ng deliveries ng fuel dahil sa posibilidad na magamit ito ng Hamas sa pag-manufacture ng sandata at bomba. Basic services are crumbling. Medicine is running out. Food and water are running out. The streets of Gaza have started overflowing with sewage. Gaza is on the brink of a massive health hazard at the risk of diseases are looming. Sa ulat ng Health Ministry sa Hamas-run Gaza Strip, mahigit na sa 7,300 na mga tao ang nasawi sa pag-atake ng Israel na karamihan ay mga sibilyan at bata. Nababahala naman ang UN dahil sa tumitinding war crimes sa Israel-Hamas conflict. Bukod pa ito sa posibilidad ng paglawig ng gulo sa rehiyon. Nagbabala na ang Estados Unidos sa Iran habang binomba na nito ang mga pasilidad sa Syria na ayon sa US, ginagamit ng Islamic Revolutionary
Military Guard Corps ng Iran at iba pang grupo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang dumating sa Pilipinas ang ika-4 na batch ng overseas Filipino workers na uuwi galing sa Israel. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, nasa 60 OFWs ito at 2 sanggol. 32 rito ay hotel workers at 28 naman ay caregivers. Bunsod nito, nasa 119 ng kababayan sa Israel ang nagpasaklolo sa Philippine government upang makauwi na ng bansa. Simula ito ng ilunsad ng Hamas militant group ang pag-atake sa southern Israel noong October 7, 2023. Muling nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Armed Forces of the Philippines na maging handa sa pagbibigay ng seguridad at pagtatanggol sa Pilipinas sa gitna ng umuusbong ng mga bagong banta laban sa ating bansa. Ito ang mensahe ng Pangulo sa ginanap na mass oath-taking ceremony ng mga bagong promote na opisyal ng AFP. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nanumpa na kagabi sa harapan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines na na-promote sa kanilang pwesto. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagiging handa ng AFP sa pagbibigay ng seguridad at pagtatanggol sa Pilipinas sa gitna ng mga umuusbong na bagong banta laban sa ating bansa. Ayon kay PBBM, kinakailangang nakahanda ang sandatahang lakas ng Pilipinas na mag-adapt at tumugon sa anumang banta laban sa ating national security. As the new leaders of our AFP, you are expected to help ensure that the armed forces will be more agile, flexible and responsive to better address emerging issues confronting our nation. We must be ready. Our armed forces must be capable of securing and defending the archipelago from emerging threats. Bagaman kinikilala ng Pangulo ang mga ambag at sakripisyo na patuloy na ginagawa ng AFP para sa seguridad ng ating bansa, naniniwala ang Presidente na marami pa rin ang dapat na magawa ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Kaugnay nito, tiniyak ng Pangulo ang buong suporta sa hanay ng mga sundalo upang masiguro ang pagpapanatili ng kapayapaan sa ating bansa. We must maintain our vigilance and guard against those actors, whatever nature or form they may take, who would threaten and jeopardize the peace we have striven and fought for all these many years. So I enjoin you to help ensure that the communities once beset by conflict are benefiting and continue to benefit from the gains of peace and our numerous development interventions. Kumpiyansa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magagampanan ng mga bagong promote na AFP officials ang kanilang mga trabaho ng may buong integridad, katapatan at pagiging profesional na pangunahing katangian ng mga sundalong naglilingkod para sa bayan. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang makukumpleto na sa Nobyembre ang board members ng Maharlika Investment Council. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, may isinumite na silang listahan o shortlist kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa magiging komposisyon nito. Ipinahayag din ng DBM Chief na may mga bansa na ring nagpahayag ng kanilang interes na maglagak ng puhunan dito. Sa ngayon, nagpapatuloy ang isinasagawang review sa Implementing Rules and Regulations ng MIF at oras na matapos ay agad itong isusumite sa Pangulo. Nananatiling matatag ang suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lokal na opisyal sa pagpapalakas ng local government units. May apela rin ang Pangulo sa mga alkalde para sa mas maging epektibo ang kanilang serbisyo publiko. Ito ang balita ni Nel Maribojo. We must also explore international partnerships such as that with your counterparts, not only in the Philippines but in other countries. And that way, we will learn the best practices in improving public service delivery. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang local government units na alamin at matuto sa best practices ng ibang mga bansa pagdating sa pagseserbisyo publiko. Ito ang ipinanawagan ng Pangulo sa ginanap na Philippine Mayors Forum sa Quezon City.
Tiniyak ng Pangulo na gagawin ng national government ang papel nito upang tulungan ng LGU sa pag-abot sa tinatarget na pagunlad. I assure you, the mayors that this administration will remain your leading partner in enhancing your capacities to achieve our sustainable development goals sa ambisyon natin 2040. Kaugnay ng pagpapalakas sa LGU, nilagdaan na ni Pangulong Marcos Jr. ang Automatic LGU Income Classification Act. Sa ilalim ng batas, pagbubukod-bukurin ang mga munisipalidad sa 5 klase base sa kanilang kinikita sa 3 magkakasunod na taon. Magiging basehan ng LGU Income Classification sa pagtukoy ng ibibigay na tulong, financial grants at iba pang uri ng assistance sa LGU. Malalaman rin dito ang kakayahan ng LGU na magsagawa ng development programs at projects. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Binisita ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga ang Pag-asa Island kamakailan. Nakipagpulong siya sa lokal na pamahalaan, Armed Forces of the Philippines, Western Command, Head Vice Admiral Alberto Carlos at ilang UP Marine Science Institute experts. Tinalakay nila ang tungkol sa environmental sustainability sa isla at kung ano ang kailangang pagsisiyasat para sa marine environment at kahalagahan nito sa mga mamamayan at bansa. Nasagip ng Philippine Coast Guard ang 2 Pilipinong mangingisda sa West Philippine Sea. Sa ulat ng PCG, Miyerkules ng umaga ng isda sa bahagi ng Bulig Shoal o First Thomas Shoal ang FB Lantes Andre kasama ang 2 mangingisda na nakasakay sa maliit na bangka. Nawala ng gasolina ang kanilang sinasakyang motor bangka dahilan para tangayin ng malakas na alon palayo sa mother boat ang 2. Agad namang idineploy ng PCG ang BRP Sindangan sa lugar upang tumulong sa paghahanap sa 2 mangingisda. October 27, matagumpay na nasagip ang 2 sa layong mahigit 18 nautical miles southwest ng First Thomas Shoal. Nasa maayos at ligtas naman na kalagayan ang 2 mangingisda at na-turn over na rin sila sa kanilang motherboat. Sinalakay kahapon ng mga otoridad ang isang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Pasay City dahil sa umano'y prostitusyon at iligal na operasyon nito. Isinagawa ang raid sa bisa ng search warrant na inisyu ng Makati Regional Trial Court Branch 134. Ayon sa mga otoridad, Setyembre ngayong taon nang i-revoke ang license to operate ng nasabing POGO Hub. Ngunit sa kabila nito ay patuloy pa rin ang kanilang operasyon. Natuklasan sa nasabing POGO ang iba't ibang mga pasilidad gaya ng KTV area, spa, bedroom, isang kwarto na kung tawagin ay aquarium na hinihinalang ginagamit sa umano'y prostitusyon. Nasa 500 Chinese nationals ang inabutan ng mga otoridad na sinasabing nagtatrabaho doon, habang may ilan ding mga Pilipino. Ang itong building na to all around, no? All around building. Marami mga illegal activities lang yan. Dahil bukod dito sa KTV na to sa baba, bukod ang clientele ng mga services na to ay yung mga naninirahan dito, mga POGO workers at yung mga process. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ng mga otoridad laban sa POGO Hub upang maihanda ang kaukulang kaso na isasampa laban dito. Gayon din ang deportation sa mga Chinese worker na iligal na nagtatrabaho dito sa Pilipinas. Na ng COMELEC sa category Red o Red category ang Bukay Abra. Samantala, 2 paaralan naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang sinunog. Para sa detalye, may report si Dante Amento live. Dante, anong dahilan at itinaas sa Red category o category Red ng COMELEC ang Bukay Abra? Rosa, kinumpirma na nga ni Commission on Elections Chairman George Irwin sa atin ngayong umaga na itong bayan ng Bukay dyan sa Abra ay itinaas na nila ito, Rose, mula sa category yellow. Ngayon ay category red. Ibig sabihin nito, Rose, ay mayroong nakita ngang seryosong banta ang mga otoridad kaya dapat na pagtuunan ng pansin. Batay sa panuntunan kasi ng COMELEC o ng Philippine National Police, kapag ka ang isang lugar ay nasa ilalim ng category red, ay ibig sabihin nito na
may nakitang maaring seryosong banta mula sa mga local terrorist group o local communist group tulad ng Abu Sayyaf, mayroon ding Maute diyan sa part kung ang pag-uusapan natin ay sa part ng Mindanao. Paliwanag ni Chairman Garcia, itong pagtataas ng category red mula yellow nitong Bukay Abra ay may nakikita kasi Rose na mga grupo o mga sasakyan diyan sa bayan ng Bukay na umiikot sa lugar at ito umano ay nagdulot ng alarma sa mga residente. Ibig sabihin lang, heighten ng alert namin doon. Anytime pwede kami magpadala ng dagdag na puwersa. The same, sapagkat yung Provincial Election Supervisor namin ay nag-raise ng alarm kahapon, na alarma sila doon sa mga umiikot na mga sasakyan. Kaugnayan niya na Rose, no, tinanggal na rin ng COMELEC o ng PNP yung hepe ng kanilang pulis doon sa Bukay dahil sa issue ng command responsibility. Sa linggo naman ay pupunta ang COMELEC mismo sa Abra para alamin ang sitwasyon doon. May mga salungat kasi umanong ulat na natanggap ang komisyon hinggil sa peace and order situation doon. Samantala, dalawang paaralan naman dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang napaulat na nasunog o sinunog ang Ruminindang Elementary School sa Maguindanao del Norte at Puona Piagapo Central Elementary School naman sa Lanao del Norte. Malamang-lamang kung ito ay sinadya ay dahil sa ayaw nila magpaboto dun sa lugar na yan. Kaya po, ang immediate action na ginawa natin, maliban sa pinapunta kaagad natin ang pinagsamang puwersa ng PNP at saka Armed Forces of the Philippines, pinapunta rin po natin ang local COMELEC natin upang ma-inspeksyon ng area. Rose, ayon pa nga kay Chairman Garcia, sa ngayon ay wala pa silang suspect dito sa insidente nga ng itong panununog ng dalawang paaralan dyan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pero dahil nga election ngayon, panahon ng halalan, ang sinasabi dito ng COMELEC ay sa malamang, most probably, ay election ang kinalaman nitong issue ng panununog dyan. At wala namang nasaktan na napaulat na nasaktan dito sa nangyaring insidente at wala ring affected o nasirang election paraphernalia dahil wala pa namang distribusyon ngayon na aktual. Ang mga election paraphernalia ay nasa mga municipal treasurer's office pa at inaasahan natin na bukas pa yun dadalhin doon sa iba't ibang mga presinto natin. At dahil nga Rose, ngayon ay huling araw na ng pangangampanya. Ang paalala ng Commission on Elections ay bukas magiging illegal campaign na ang mangyayari kung lalabas pa rin itong ating mga kababayang mga kandidato. At pakiusap din ng COMELEC dahil huling araw na ng pangangampanya, baka mamayang gabi ay pwede na rin magkusa yung ating mga kandidato na baklasin yung kanilang mga election paraphernalia na nakakabit sa iba't ibang mga lugar sa kanilang mga barangay. Yan na ang ating update mula dito sa COMELEC sa Maynila. Balik sa Rose. O Dante, isang tanong lang dahil nga dyan sa nangyari dyan sa Bukay na itinaas na sa category red, ang bilang election areas of concern. Ano yung pinakamaigting na assurance ng COMELEC dahil hindi naman natin maisasantabi ang posibilidad na tumaas ang bilang ng mga botante na mangangamba na nagdadalawang isip na bumoto dahil sa security situation? Yes, Rose, gaya ng nabanggit nga kanina ni Chairman Garcia, para talaga maalis yung duda o yung takot sa ating mga kababayan dyan, mga botante, ay siya mismo, personal na magtutungo dyan sa Abra sa linggo. At ang isa pa sa kanyang nabanggit, kung kinakailangan naman talaga dahil deputized naman niya, nila yung AFP, PNP, handa silang magpadala ng karagdagang tropa dyan. Though alam natin, nagdagdag na din yata sila ng tropa dyan before pa man itong itinaas mula sa yellow, ngayon ay red na ang Bukay Abra, magdagdag na sila dyan ng mga Philippine National Police personnel. At ang sinasabi naman ng COMELEC dito, Rose, sa ngayon pa noon, bagamat mayroong mga ganyang mga insidente, may panununog, may mga issue na yung ibang mga kandidato ay pinagbabaril, ang sinabi ng COMELEC, nasa control pa rin nila
yung sitwasyon ngayon sa kabuuan dito sa Pilipinas kaugnay ng pagsasagawa nga ng barangay at SK elections sa darating na Monday. Rose. Maraming salamat, Dante Amento, nag-ulat ng live mula sa Manila. Dineploy na sa iba't ibang bahagi ng Negros Oriental ang halos 3,000 security personnel para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Samantala, ipinadala na ngayong umaga mga balota sa ilang malalayong lugar sa lalawigan. Nakahanda naman ang mga otoridad para sa pagpapatupad ng province-wide curfew na isasagawa mamayang alas 10 ng gabi. Mula sa Negros Oriental, ito ang balita ni Lalaine Moreno, live. Lalaine, kumusta ng paghihigpit dyan ng mga otoridad sa Negros Oriental? Rosalie, 2 araw bago ang botohan dito sa Negros Oriental ay mas marami ng pulis na ipinakalat ang Special Task Force Negros Oriental at kanina nga ay deploy din ang mahigit 1,000 ng mga AFP at PNP. Kaya ayon sa mga otoridad, asahan na ng mga residente na marami ng mga sundalo at pulis na nakakalat sa publiko. Deploy na kaninang umaga ang halos 3,000 security personnel sa Negros Oriental para sa seguridad ng barangay at kabataan elections. Inatasan ng mga ito na maigpit ang ipatutupad na seguridad lalo na't nasa ilalim ng COMELEC control ngayon ang buong Negros Oriental at lahat ng lugar ay maigpit na babantayan. Ayon sa COMELEC, kahit nasa red category ang buong probinsya, bawal pa rin pumasok sa mga presinto ang mga pulis at sundalo. Maaari lamang silang makapasok kung may banta sa seguridad sa loob ng presinto pero dapat may written order mula sa Board of Election Inspectors. Maliban sa mga deploy sa BSKE, mayroon ding pulis at sundalo na itinalaga sa mga checkpoint at quick response team para sa mabilis na pagresponde. Deploy naman ngayong umaga ng Commission on Elections ang mga balota at election paraphernalia sa 2 barangay dito sa Bayawan City, ang Barangay Manduao at Tayawan na may 3 clustered precinct. Ito ang mga lugar na mahirap pasukin at kailangan lakarin ng 3 hanggang 4 na oras. Ang mga guro nakasuot ng bota at naka-jacket dahil maputik ang daan kapag umuulan. Ayon sa COMELEC, 2 beses nilang binalot ng plastic ang mga balota para tiyak na hindi makapasok ang tubig sakaling umulan at kapag tatawid sa mga ilog o sapa. Kasama ng mga guro, ang mga pulis at sundalo na kanilang seguridad papunta sa mga presinto. Mamayang alas 10 ng gabi naman na magsisimula ang province-wide curfew at nakahanda na ang holding area ng PNP sakaling maraming mga residente ang lalabag dito. Maliban dito, babantayan rin nila ang mga kampanya dahil hanggang alas 10 na lang ang campaign period imbes na alas 12 ng madaling araw. Araw sa dito tayo ngayon sa isang malayong barangay ng Bayawan City, Negros Oriental at dito sa barangay Manduao, Bayawan City. Kasama natin ang mga tauhan ng Philippine National Police at AFP at mga guro na maghahatid ng balota. So ang biyahe natin kanina mula doon sa City Hall ay hanggang dito ay nasa almost 50 kilometers. So pagkatapos nito ay may halos 10 kilometro pa na biyahe. At pagkatapos naman noon ay lalakarin na lang ng mga sundalo, mga pulis at BI ng 3 hanggang 4 na oras bago makarating doon sa 2 presinto nitong barangay Manduao. Rosalie. Sige, mag-ingat kayo dyan, Lalaine Moreno, nag-ulat ng live mula sa Negros Oriental. Umabot na sa mahigit 200 individual ang nahuli matapos lumabag ang mga ito sa gun ban ng Commission on Elections. Samantala matapos ang eleksyon ay tututukan naman ng PNP ang pagbabantay sa mga tourist destinations sa Calabarzon Region. Ito ang balita ni Benedict Samson. 2 araw bago ang barangay at sangguniang kabataan election, patuloy ang maigpit na pagpapatupad ng Philippine National Police sa COMELEC gun ban. Sa Calabarzon Region, umabot sa 294 ang mga nahuli sa buong rehiyon kung saan nakakumpiska ng nasa 233 firearms at 171 deadly weapons o kontrabando. Actually, magkakahalo na po yan sa iba't ibang operations. Mayroon po dyan sa checkpoint, mayroon po dyan sa police response, like may tumawag, so nirespondehan ng ating kapulisan, so may nakuhang baril, at mayroon din po sa ating operations sa illegal drugs.
Kalinsabay nito ang pagbabantay sa mga areas of concern ng Commission on Elections Region 4A. Ayon sa Police Regional Office 4A, mula sa 3,993 barangay sa Calabarzon, walang nasa red category, 11 barangay ang nasa orange, 8 barangay naman ang nasa yellow at 3,975 barangay ang nasa green category. Matapos naman ang ngalalan, tututok naman ang pwersa ng mga pulis sa seguridad ng publiko dahil sa long holiday. Ayon kay Calabarzon Police Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Chita Del Gawiran, all set na ang mga pulis na magbabantay lalo na sa mga lugar ng pasyalan. At syempre po, yung mga tourist destination, di rin natin pwedeng pabayaan yan. Alam naman natin, ang Calabarzon ay isa sa mga talaga pong pinupuntahan ng ating mga turista, mapa-local man o mga foreign tourist. Paalala naman ng mga otoridad na kung magbabakasyon na iwasan muna ang pagpapost sa social media kung nasa ang lugar ang isang bakasyonista dahil pwede itong masamantala ng masasamang loob. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpadala na ang Rizal Police Provincial Office ng mga tauhan para sa 326 na voting center sa lalawigan para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. Ito ang balita ni Jenica Cruz live. Jenica, mayroon bang partikular na lugar sa Rizal na mahigpit na binabantayan ng mga pulis? Yes, Rosalie, ayon nga kay Captain Taktakin ay wala namang partikular na talagang tinututukan dahil mas payapa naman anya ang halalan dito nga sa lalawigan ng Rizal. Dineploy na ang nasa 578 police personnel para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan eleksyon sa lalawigan ng Rizal. Tugon ito ng Rizal Police Provincial Office sa inaasahang dagsa ng mga botante sa 300 at 26 na voting center. Katuwang din ng pulisya sa gagawing pagbabantay ang Armed Forces of the Philippines, Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Bureau of Jail Management and Criminology. Samantala, ipatutupad naman ng mga otoridad ang prohibited liquor ban na magsisimula sa ganap na alas 12:01 ng hating gabi bukas October 29 at magtatapos hanggang 11:59 ng gabi sa October 30. Nakikiusap naman ng PNP sa mga taga-Rizal na sumunod sa mga palatuntunan ng COMELEC at mga otoridad upang makamit ang tahimik at payapang halalan. Sa atin pong mga kababayang Rizaleños, ini-encourage po namin kayo na huwag mag-atubiling mag-report kung may makita o masaksihan po kayong any suspicious illegal activities like vote buying or selling. At ipinaalala ko din po na tayo po ay mayroong ipatutupad na liquor ban on October 29. So 12:01 a.m. po mag-start hanggang 12 midnight ng October 30. Magkakaroon naman ng paghihigpit sa mga checkpoint simula alas 12 ng hating gabi sa araw ng Linggo, October 29. At sa talangan ng COMELEC Rizal, nasa mahigit 500 ang mga kumakandidato sa pagkapunong barangay, mahigit 4,000 na aspirants para sa mga sangguniang barangay members at halos 500 na SK chairperson aspirants at mahigit 3,000 para sa sangguniang kabataang members. Inaasahan naman daragsa ang mahigit 1.5 million regular voters sa lalawigan habang nasa halos 500,000 naman ang tinatayang boboto para sa sangguniang kabataan. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Rosalie. Maraming salamat, Jenica Cruz. Idinismiss ng Office of the Ombudsman ang kasong murder na inihain ni Gerald Bantag laban kina Department of Justice Secretary Boying Remulla at Bureau of Corrections Director Chief Gregorio Catapang Jr. Ang kaso ay may kaugnayan sa pagpaslang sa mamamahayag na si Percy Lapid. Inakusahan ni Bantag si Secretary Remulla na umano'y siyang mastermind sa pagpatay kay Lapid, maging sa inmate na si June Villamor na siya umanong nagsilbing middleman sa krimen. Habang pinaratangan naman ni Bantag si Catapang sa umano'y pagpapahintulot nito sa paglilipat ng mga inmates mula sa New Bilibid Prison patungo sa kustodiya ng National Bureau of Investigation. Subalit hindi kinatigan ng Office of the Ombudsman ang inihaing kaso ni Bantag laban sa 2 opisyal dahil sa kakulangan ng probable cause. Sa ngayon ay nanatiling pinaghahanap ng mga otoridad si Bantag
dahil sa kasong murder na kinakaharap nito kaugnay sa pagpatay kay Percy Lapid. Naharap ngayon sa kasong disbarment ang dating kalihim ng Department of Foreign Affairs at ngayon Philippine Ambassador to the United Kingdom na si Teodoro Locsin Jr. kaugnay ng kanyang kontrobersyal na pahayag sa social media. Ito ang balita ni Kat Dumaraos. Nagsampa ng kasong disbarment ang isang Muslim civic group sa Korte Suprema laban kay ex-Department of Foreign Affairs at ngayon Philippine Ambassador to the United Kingdom na si Teodoro Locsin Jr. Hinggil ito sa kanyang nauna ng kontrobersyal na tweet patungkol sa mga batang Palestinian sa gitna ng alitan sa pagitan ng mga tropang Israeli at militanteng grupo na Hamas. Sa isang pahayag, sinabi ng grupong One Bangsa ang tweet ni Locsin ay maaaring maglagay ng panganib sa kaligtasan ng mga overseas Filipino workers at mga Pilipinong diplomatiko at kawani ng embahada. Pinigyang diin ni One Bangsa President Maulana Balangi sa kanilang isinampang kaso na hindi katanggap-tanggap at isang Islamophobic hate speech ang mga salitang sinabi ng opisyal sa kanyang tweet. Agad namang binura ng dating kalihim ang kanyang naunang post sa social media. Naglabas naman ito agad ng isang conditional apology message sa kanyang official X account at sinabing tinanggal niya ang naturang post matapos pagsisihan ang kanyang naging tugon sa isang tweet na tinawag na naging isang sarcastic response. Gayunpaman, sinabi ni Balangi na hindi nila tinanggap na sincere ang paghingi ng tawad ni Locsin dahil ang kanyang sinabi ay para lang doon sa mga taong maaaring naka-misinterpret sa kanyang statement. Nagpahayag din ito ng alalahanin na baka makaapekto ang nasabing tweet ni Locsin sa mga kaso ng Pilipinong nakakulong sa ibang bansa. Ipinahayag naman ni Balangi ang kanyang panawagan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na questionin ang posisyon ni Locsin. Dumistansya naman ang Department of Foreign Affairs sa issue. Ayon sa kagawaraan, ginawa ng dating kalihim ang naturang pahayag sa kanyang sariling personal na kapasidad at walang kinalaman ng ahensya ukol dito. Batay sa mga tala, tinatayang 2,000 mga bata na ang namatay sa Gaza sa nakaraang kalahating buwan mula nang magsagawa ang Israel ng kanilang mga military operation bilang tugon sa isang atake ng mga miyembro ng Hamas militant group sa bansa noong October 7. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos na ng Office of the Ombudsman ang dismissal ng 2 opisyal ng Department of Agriculture at Food Terminal Incorporated o FTI. Ito'y matapos matukoy na guilty ang mga ito ng grave misconduct kaugnay ng umano'y manipulasyon sa presyo ng sibuyas at maanumalyang transaksyon. Kabilang sa dismiss si Agriculture Assistant Secretary Christine Evangelista, gayon din si FTI Vice President for Operations John Gabriel Benedict Trinidad III dahil naman sa pagpapabaya sa tungkulin. Nakakita rin ang probable cause o dahilan ng Ombudsman upang kasuhan sina Evangelista, Trinidad at iba pang individual dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Tumaas ang presyo ng bigas kahit sa kasagsagan ng anihan ng palay sa bansa. Nagtataka naman ang Department of Agriculture kung bakit gumagalaw ang presyo gayong may sapat na supply naman sa bansa. Ito ang balita ni Ray Pelayo. NFA plus incentives na 3 pesos. E di magkano na yun, sir? 26. Kung ikaw, sir, yung farmer, kaya mo ibenta yung bigas mo? Sa trader na bumibili ng 27 o sa NFA na bibili sa'yo ng 26. Ang pagtaas ng presyo ng palay ang tinuturong dahilan ng grupo ng mga retailer kung bakit tumaas ang presyo ng bigas. Mataas nilang alok ng mga trader na higit sa presyo ng National Food Authority. Makatutulong nila sana ang importasyon pero may agam-agam sila ngayon sa pagpapasok ng bigas sa bansa. Di ba, nagpasok sila ng mga bodega dyan sa Bulacan, saka sa iba pa. Siyempre, maraming mga importer parang natakot, di ba? Nagkaroon ng domino effect yun, sir, chilling effect sa kanila. Sa tindahang ito sa Visayas Avenue Wet and Dry Market ay bumaba ang presyo ng lokal na bigas mula nang ipatupad ang price cap. Pero ang imported rice ay tumaas kumpara noong nakaraang linggo lang. Imported, sir, dating 54, 53 ngayon, 56 na po, 57. Kinumpirma ng Federation of Free Farmers na mataas ang presyo ng palay ngayon kumpara noong nakaraang taon. Ang pagtaas ng presyo ng bigas ay posible rin nilang indikasyon na hindi natatakpan ng imported rice ang kakulangan ng lokal na produksyon. Posible rin nilang pinaghahandaan ng mga trader ang maging epekto ng El Nino sa bansa kaya't nagpapataasan sila ng alok na presyo. Forward looking din sila, Raya.
So kung nakikita nila baka magmamahal yung produkto, syempre mag-iipon ka. Panawagan ng grupo huwag sanang madelay ang ayuda sa mga magsasaka para hindi maapektuhan ang produksyon. Pero ayon sa Department of Agriculture, wala naman silang nakikitang pagtaas sa presyo ng bigas. After nung lifting ng EO39 hanggang sa ngayon, nami-maintain yung 45 pesos sa well mill at 41 pesos sa regular. Nagugulat kami kung saan nanggagaling yung pagtataas, lalo na ng 2 piso. The mere fact na maganda yung harvest. Ayon sa DA, sa ngayon ay may imbak na bigas sa bansa para sa 83 araw at aabot pa ito para sa 3 buwan sa katapusan ng taon. Inaasahan din na darating ngayong taon ang aangkating bigas mula sa India. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakipagpulong si US President Joe Biden kay Chinese Foreign Minister Wang Yi sa White House araw ng Biyernes, October 27. Ito ay upang paghandaan ang posibleng pagbisita sa Estados Unidos ni Chinese President Xi Jinping habang tinatangka ng dalawang bansang ibsan ang tensyon. Inanyayahan ni Biden si Xi sa San Francisco para sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit sa Nobyembre. Ito ay habang naninindigan ng Estados Unidos laban sa China. Pinaiigting ang sanctions laban dito at sinusuportahan ng mga kaalyadong bansa sa disputes na mga ito laban sa Beijing. Batay sa White House, ipinahayag ni Biden kay Chinese diplomat Wang Yi na dapat manatiling bukas ang linya ng komunikasyon at responsableng mapangasiwaan ng kompetisyon sa pagitan ng Washington at Beijing. Sa gitna rin ng nangyayaring giyera sa pagitan ng Israel at Hamas sa Middle East, iginiit ni Biden na dapat magtulungan ng Amerika at China upang tugunan ang global challenges. Natagpo ang wala ng buhay ang sospek sa pangmaril at pagpatay sa 18 tao sa Maine, USA batay sa mga ulat. Pagkatapos ito ng 3 araw na pagtugis sa 40 taong gulang na gunman na si Robert Card. Lumabas ang ulat matapos na alisin ang stay-at-home orders para sa ilang komunidad sa Maine, kasunod ng pinaka-nakamamatay na mass shooting sa bansa ngayong taon. Inilabas din ng pulisya ang pangalan ng 18 biktima araw ng Biyernes, October 27. Kabilang narito ang isang lolo, bowler at 4 na miyembro ng deaf community ng Maine na may edad 14 hanggang 76. So the reality here is that all 18 of those victims, everybody that we listed here today, everybody has been identified and their families have been notified. So we were in contact with them. Nangyari ang pag-atake sa isang local bar at bowling alley sa Lewiston. Ipinatupad din ang lockdown sa mga kalapit na komunidad. Mas maraming team at mas maraming public services ang handog ng pagsisimula ng natatanging liga ng public servants na UNTV Cup Season 10 sa Lunes. Bukod dyan, mini concert din mula sa ilang guest performers ang handog sa mga dadalo sa opening game sa Araneta Coliseum. At para naman sa mga may throwback photo ng nakaraang 9 na season ng UNTV Cup, may nakahandang papremyo para sa inyo. Ito ang balita ni Rina Villamor Camara. Aarangkada na sa darating na Lunes ang pagsisimula ng UNTV Cup Season 10 sa Smart Araneta Coliseum. Ito ang pinakamalaking paghahanda na ginawa ng UNTV Sports para sa ika-10 taon ng Liga ng mga Public Servants. Dito bibigyang diin ang 1 dekadang pagbibigay saya at tulong sa pamamagitan ng sports at charity. Mula sa 12 kuponan noong Season 9, 14 na kuponan na magtutuos-tuos para sa 3 million pesos na cash prize na kanilang ibabahagi sa kanilang napiling benepisyaryo ng mga ahensya ng gobyerno. Nananatili sa liga ang mga kuponan ng AFP, PNP, Judiciary, NHA, OPPMS, Senate, DNR, GSIS, SSS, Ombudsman at DA. Habang nagbabalik naman ang Department of Justice na uling nakilahok noong Season 7. Mga bagong mukha naman ang masisilayan sa pagsali ng Commission on Elections sa Department of Foreign Affairs na kapwa pinagandaan din ng Liga ng Puspusan. Congratulations Kuya Daniel Rason, Mr. Public Service. Alam nyo,
Come to think of it, babalik-balikan mo 10 taon nung ito ay binubuo pa lamang ni Kuya Daniel Razon. Ngayon, isang kilalang-kilala na talagang sports and charity, at the same time, liga ng public servants. Alam nyo, napaka-importante ito, lalong-lalo na sa mga ahensya ng pamahalaan, sa mga empleyado, kawani, mga opisyal ng pamahalaan na nagtutunggalian sa pamamagitan ng palakasan. Napaka-importante sapagkat at least pinapabuti natin ang pagsasamahan ng mga ahensya ng pamahalaan. Napakaganda, napakaayos, at talagang well-organized po itong UNTV Cup. Bukod sa basketball, isang mini-concert din ang masasaksihan ng mga manonood sa performances nila Barbie Almabis, Yables, Esay Belanyo at iba pa. Public service din ang hatid sa mga manonood kung saan magkakaroon ng booths ang ilang ahensya para umalalay sa ating mga kababayan. Kasama nandyan ang DFA Passport on Wheels. Marami ding sorpresa at palaro sa mga manonood sa opening day kung saan hindi lamang isa kundi dalawa ang magiging laro sa pamamagitan ng nakagawian ng draw lots na pangungunahan nila Commissioner Atoy Co at Deputy Commissioner Ed Cordero. Kakaiba, unang-una, pag sumali ka sa UNTV, wala kang entrance fee, wala kang uniform fee. At the same time, ang pinaka-importante pa doon, nakakatulong ta sa mga tao, sa mga charity organization, nabibigyan natin sila ng tulong. Si Kuya Daniel ang nakapag-isip ng ganito, kaya I'm so happy, so grateful. And I'm very happy to be part of it. Isang patimpalak din ang pwedeng salihan ng ating mga kasambahay sa pag-post ng kanilang throwback photo ng UNTV Cup gamit ang mga hashtags na hashtag UNTV Cup Season 10, UNTV Sports and Charity at hashtag Win and Win. Tatlong mapipiling mananalo sa darating na Lunes na i-anunsyo ng live sa laro, pati na rin sa social media pages ng UNTV Sports and Charity. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Defense Secretary Gilbert Teodoro hinikayat na ang buong mundo na kondinahin ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Chinese envoy ipinatawag kaugnay sa panibagong harassment sa Ayungin Shoal. Ngayon po, kailangan kondinahin ng buong mundo at ng bansa ang iligal at mapaniil na mga aksyon ng Chinese government. Automatic extension ng validity o driver's license na nakaprint sa papel, posibleng ibalik ng LTO. Kasunod ng paglalabas ng preliminary injunction ng Quezon City Regional Trial Court na pumipigil sa procurement ng plastic cards. Mapipilitan tayo dun sa mag-expire ng November, December and onwards, automatic extension na naman hanggang Abril of 2024. COMELEC at mga otoridad handang-handa na para sa 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Negros Oriental at Libon Albay inilagay na rin sa COMELEC control. Wala na pong duda, iilang araw na lang ang aming pong kahandaan ay naando na. Dating LTFRB Executive Assistant Jeffrey Tumbado pinatawa ng contempt at iditine sa kamera matapos aminin na wala siyang ebidensya sa mga aligasyong katiwalian sa ahensya. May preba ba kayo na malaki ang korupsyon sa LTFRB? Wala, Your Honor. Opinion ko lamang po yun. Nako. Umina tayo. Boss, Umina tayo. mabigyan mo kami ng opinion nyo na wala kayong preba? Sinayang nyo oras ho ng mga kongresista? The chair hereby declare Mr. Tumpado in contempt and be detained in this Congress for a maximum number of 10 days. Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi nababahala sa reklamong grave threat ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Sobra na po ito kung on national TV, sa social media, ay magbabanta siya sa buhay ng isang tao o isang mamamayan. So, it has to stop.
dapat tumigil na siya sa kanyang ginagawa. Presidential Anti-Organized Crime Commission hindi kinonsulta sa pagsasama ng vlogger sa operasyon sa Makati City. Pagkuha ng video sa mga nahuli, labag sa batas, ayon sa PAOCC. Ayos din ang mga ginagawa ninyo. Ay mga team-team pa kayo. We will look into that kind of operation at nangyari, and if we will see some violations, definitely we will throw the book to them. Mas pinadali at mabilis na proseso sa paglalabas ng fuel subsidy sa mga tsoper, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The President gave instructions on changing the language of the 2024 GAA provision on fuel subsidies for the transport sector in order to shorten the trigger period from 3 months to 1 month and simplify the release requirements. Nararapat lamang na mas mabilis talaga yung kanilang pamamahagi, lalo na sa kalagayan na patuloy na tumataas yung presyo ng petrolyo. Pilipinas nominado sa 4 na kategorya sa 2023 World Travel Awards. China may plano talagang okupahin ang Ayungin Shoal at buong West Philippine Sea, kaya nagpapakalat ng fake news gamit ang mga trolls at vloggers, ayon kina Defense Secretary Gibo Teodoro at Armed Forces Chief of Staff Romeo Browner Jr. Likewise, they're also planting disinformation within the country in order to weaken the political will and unity of this country. Kaya kailangan po nagkakaisa po tayo dito kung tayong maniniwala sa disinformation po ng China. Gusto nilang kunin yung Ayungin. In fact, yung Sikatuna Shoal, which is only 60 nautical miles away from Palawan, nandun na yung kanilang Navy. Pag umaandar yung ating Unaiza May, pagdating sa Sikatuna Shoal, meron kaagad naka-shadow na Navy. Nagtatago sila doon. People's Liberation Army Navy. Pamimigay ng pera sa isang warehouse sa Nabotas na aktuhan ng COMELEC at Philippine National Police. Nakakatuwa pero nakakangit-ngit at nakakagalit. Nakakatuwa dahil siyempre minahuli kami. Nakakagalit dahil despite the fact na sinasabi na natin na wag niyong gagawin at pinapatunayan natin talaga yan na hindi natin palalampasin yung mga ganyan, may mga nagkukumit pa rin. 3 Pilipino nananatili sa Gaza City sa gitna ng bakbakan sa pagitan ng Israel at Hamas militants, ayon sa Department of Foreign Affairs. Mahigit 100 Pilipino sa Lebanon at West Bank nagpahayag naman ng kagustuhang makauwi na ng bansa. One is a Filipino nun, and we will respect her decision to remain in Gaza City. And 2, composed of a father and child. Unang batch ng mga Pilipino sa Lebanon na nais umuwi ng Pilipinas, inihahanda na. Sa Lebanon naman po napipinto na rin ang first batch ng repatriation. Meron ng mga 170 na nagpatala. Mga pamilyang ibinalik sa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program makatatanggap muli ng financial assistance simula sa Nobyembre. Kasi nakita natin na hindi pa nila kaya economically, di ba? Na masustain yung kanilang pangangailangan. Mayroon pa silang maliliit na anak na nag-aaral. Ayaw naman natin na ma-stop yun. 10 sasakyan na ginagamit sa car loan scam na recover ng PNP Highway Patrol Group. Upon filing of the complaint, pina-alarm na po natin ang mga ito. So that was the time na yun na yung may na-recover tayo. At saka may sinurrender nila nung nalaman nila na naka-alarm yung mga sasakyan nila. Nasa 31,000 persons deprived of liberty nakatakdang bumoto sa barangay at sangguniang kabataan election sa Lunes. So far po, nakapag-dry run na po ang ating BJMP at handang-handa na po para i-assist at makaboto na po sa darating na halalan. Pulis na person of interest sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon nirelieve na sa pwesto. Palitan ng text messages ng dalawa, nasa kamay na ng mga investigador. Kaya tayo nagkaroon ng person of interest dahil lahat ng mga na-interview natin ay nagsasabi na siya yung huling kasama nitong si Miss Catherine. 2 Pilipino na nawawala pa sa Israel
Baring bihag ng Hamas ayon sa Israeli envoy. DFA tiniyak na may ginagawang hakbang para mailigtas ang mga ito. So it is important to say that it is likely that they've been kidnapped. As you know, ilang biyahe ng bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange fully booked na hanggang October 31. Mahigit 700 special permit inaprubahan ng LTFRB. Hindi po namin ni-expect na sobrang daming tao. Kaya halos lahat ng bus fully booked na. At last-minute preparations para sa barangay at sangguniang kabataan elections, magkasali puwersang isinagawa ng Commission on Elections at iba pang ahensya ng pamahalaan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 16:31 na nagsasabi, ang ulong may uban ay putong ng kalwalhatian, masusumpungan sa daan ng katwiran. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licoz at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.